Magkalaban ngayon ang Marcos versus Marcos. Kasi, meron naman talagang pagkakamali, hindi ba? Agree ba kayo? Meron talaga. Meron talagang naging malaking problema o malaking problema ang na-create ni Bongbong, ni PBBM ba? O those people surrounded him, di ba? Tapos, ang nangyari dyan, o ang nangyayari, kino-cover up niya yun. To the point na ang nadadamage na ay siya na mismo. Ngayon, kung mawala na sa hawla ng pagpipigil yung kapatid na si Senator Amy Marcos, ang tanong ngayon ng bayan, ito ba ay war na between Marcos versus Marcos na nga ba? Oo. Kasi yung ginawang move ni Senator Amy Marcos, ang una niyang dinamage yung kapatid. Kasi alam niya na unang tatamaan dyan, yung Marcos administration na sa pangalan niya. Kasi nga, di ba siya yung sister? O ngayon, ang laban dyan ay Cotabato na kapatid sa kapatid, laman sa laman, sila-silang naglalaban. Alam mo ang dahilan ng gulo. O, di ba? Alam ng lahat ano dahilan ng gulo ni Senator Amy Marcos at saka ni Bongbong. Yung sinabi ni Senator Amy Marcos na ang administration o ang namamahala ngayon o ang nasusunod ngayon sa Philippines ay hindi yung kapatid. Totoo naman, di ba? They were denying it, but so obvious, di ba? Knowing PBBM, ako hindi ko siya masyadong kilala, di ba? I don't know him. Kaya lang, dahil doon sa mga nangyayari sa paligid-ligid, nakikilala ko siya. Sa tingin ko talagang weak Pero, hindi siya weak in the sense na he cannot decide. Weak siya kasi napailalim siya, napasakop siya doon sa mastermind. Sino mastermind? Babayi. Sabi ko naman sa inyo, babayi. Yung mga nangyayari na yan ay connivance ng dalawang tao. Isang babayi, isang lalaki. Pero ang pinaka-main, dyan, sino ba mas mataas ang katungkulan ngayon sa pagiging mastermind? Yung babayi o yung lalaki? Parang balance. Kasi, pareho sila ng nabe-benefit Ang problema nga lang dito, ang nasisira, si PBBM. Na gusto sanang isave ni Senator Amy Marcos, ang problema lang, ayaw niyang pasave. Diba? Ngayon, kinokontradict na niya yung sinasabi ng kapatid. Okay naman yun. Yun talaga ang first move doon. Pero later on, tatalsik yan. Tatalsik yan. Why? Kasi, yung mga pinaggagawa naman talaga ay illegal. Sabihin na natin meron siyang immunity today. Ngayon, up to 3 more years, pero still, right after ng pagbaba niya sa pwesto, yun kung bababa at makakababa. What if hindi? O, diba? Patong-patong yan. Patong-patong yung hahabol na yan. Ang problema pa dito, yung mga anak niya, yung mga anak ni PBBM, saan kangkungan kaya dadamputin? Diba? Kasi, binigyan na kayo ng second chance para ibangon yung family. Bakit hindi nyo pinanindigan? Na sa halip na ipaglaban ninyo, yung nasira nyong reputasyon, hinayaan nyo uling sirain. Hindi ba? So, yung sinasabi nilang nakakabit sa pangalan ng mga Marcoses na corrupt, ganito, ganyan, blah, blah. Maraming hidden wealth, blah, blah. Di ba? Binibigyan mo ng reason ng mga tao maniwala, hindi ba?
Pero tama na may sinasabi ni Amy Marcos Hindi Marcos ang administration ngayon. Ang duda ng iba, bakit? Hindi ba anak ni former President Marcos si PBBM? Yun ang sinasabi di ba? Kung babalikan ninyo yung istorya na may video na sinabi ni Tatay Marcos na namatay na yung anak niya. Ano kaya yun, ano? Ako kasi, pagka meron akong gustong solusyonan o meron akong gustong linawin, binabalikan ko yung nakaraan, hindi ba? Hindi masamang tignan yung past. Kasi, yung kahapon mo, yun yung reason bakit ka nandyan. Ngayon, yung future mo, hindi mo pa alam yun. So, you're living by the day, hindi because of tomorrow. Oo, nabubuhay tayo para sa future, pero we're living because of today. Tapos, yung today natin connected sa kahapon, di ba? Ano nga kaya mangyayari, no? Pero ako, ang alam ko dyan, truth will prevail because truth will set Filipinos free. Hindi forever at saka ganito. Yung magkapatid na nagkakagatan, yung magkapatid na naglalaban, tandaan ninyo, ang kapatid ay kapatid. For the meantime, magkakagulo yan kasi galit. Galit yung isa, sumagot yung isa, naglaban sila, pero still, magkapatid yan. There will come a time na magiging maayos yan, slowly, pero surely, magkakaayos yan. I've been in a scenario na talagang war talaga kami ng kapatid ko. Still war. Pero, nagkaroon ng reason para maglaylo ang bawat isa. Salamat sa Facebook. Salamat sa YouTube. Kasi, ito, big help. Kaya yung mga may problema dyan, dalin mo sa Facebook, dalin mo sa YouTube. Ay, naku, 100%. Tatahimik sila o patuloy ka nilang guguluhin. Tatahimik sila o ikaw o patuloy kang gaganti o manggugulo, pero later on you will realize walang magagawa sa yung buti, yung gaganti ka. Pero ang maganda lang dyan, you're still hoping for the best. Kasi pag yung hope mo for the best nawala, ayun na yun, chaos na yun. Pero still hope for the best kasi lahat ay temporary. Temporary yung galit na galit ka sa kapatid mo at galit na galit sa iyo ang kapatid mo. Kapatid mo. Galit ka sa lahat, galit sila sa iyo. Pero God will make a way or somebody will make a way para magkaroon ng reason para meron talagang maglaylo. At pag naglaylo yung isa, baka sakaling maramdaman ng isa ay ceasefire na. O diba? Tapos medyo magkakaroon na ng kaayusan. Pero yung kaayusan, between sa mag-asawa na naghiwalay, tapos may involved ng kabit, parang malabo. Pero who knows, hindi ba? Ako, yung trouble between me and my husband, na merong kabit at meron ng anak, ay hindi ko sinasabing hindi kami maaayos or maayos kami. Ang sinisiguro ko lang, open ako sa forgiveness, open ako sa friendship. Pero yung galit ko dun sa kabit, na masyadong mayabang at masyadong pumapapel at maarte, hoy, kabets, huwag mong agawan yung trono ko, gaga. Gaga talaga, no? Well, ayan na naman ako. Bumaba na naman ako sa malanding kabit. Malaki dede. Ang akin po, ganito. Kung yung future malaking question mark para sa atin, ang importante, yung present. Doon tayo mag-focus sa present. Kung ano yung magagawa nating repair sa brokenness, sa naging sira o pagkasira, let's do it slowly. Kasi hindi pwedeng abrupt. Hindi pwedeng bigla. Kasi baka mabigla sila. Tapos ikaw din mabigla, hindi ba?
So, ang point lang po dito, ang pinupunto ko na naman, maglalaban ang kapatid sa kapatid. Pero still, kapatid ay kapatid. Hindi man mamagitan ang magulang o ang kahit sino. Merong divine intervention na magaganap dito. O, di ba? Agree ba? Umagri ka. Hindi tayo pwedeng maging kotabato, hindi ba? Tayo ay nandito sa puntong magulo. Pero hindi forever magulo. Dahil merong ending lahat. Sino yung matatalo? Sino yung mananalo? Pero isa lang ang alam ko. Merong love. Pag yung love ang nangibabaw, kahit ano, kakayanin. Wala kang magagawa.